kaliguan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yan, kapatid na Rodel, di yun ang tatak, ano? Lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya, yun ang ating pinagsisikapang magawa. Kung halimbawa may sinasabi, yung ganito, ganito. Kaya nga, kapatid na Rodel, yan ang lagi nating sinasabi. Halimbawa, for the sake of argument, merong ganito, merong ganyan. Di ba kaya nga natin iniaaral, kaya nga tayo patuloy na nag-aaralan ng mga magkakapatid para mawala ang kalikuan. Di ba? Ayaw niyong huminto. Halimbawa, sinabi, ba't sabi ka ng ganon? Nagbebenta daw kayo ng ganito, nagbebenta daw kayo ng ganon. Ano ba sinasabi natin? Meron pa pang ganyan, halimbawa, kung may totoong ganyan, itigil ninyo yan. Di ba ganon, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Yung ayaw tumigil, ayaw sumunod, teka, lumayas kayo. Ayaw kayo magpasako. Ibig sabihin nun. Kaya, kung halimbawa, may makita ka pa dyan na ayaw magpasakop dun, kapatid na Rodel, ibig sabihin, hindi yun pinamumunuan. Opo. Bakit? Ang pinamumunuan, sumusunod, nagpapasakop. Ba't naman yung ganito? Ganun ang gawa, nagkamali. Gusto mo naman pala, gagaya mo naman kami sa'yo. Di ba? Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel. At hindi kayong mangangasiwa sa amin. Opo. Di ba? Kaya nga kayo, halimbawa, ayaw ninyo mapangasiwa. Kaya nga kayo naghahanap ng susunod sa inyo at naghahanap kayo ng magpapaakay naman sa inyo. Okay lang. Kung may mauuto kayo, fine, wala namang problema. Yung mga nauto ninyo, kaparehon yung uto-uto. Ganun lang naman yun, di ba? Ouch! Ang sakit nun! Uto-uto! Okay, nakamote, Uto-uto raw kayo? Oy, Pilipinas, taong bayan, mga Exeter, ano ba anyari? Antikristo, janitor peace, ngayon naman uto-uto. Teka lang ha. Bigyan nga natin ng paliwanag yan. Bigyan nga natin ng kaunting sagot, itong pinos ni Kuya Adel na to, Puntahan lang natin yung umpisa, ng sinasabi niya. Sa kaliguan, ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yan, kapatid na Rodel, di yun ang tatak, Lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya, yun ang ating pinagsisikapang magawa. Kung halimbawa may sinasabi, yung ganito, ganito. Kaya nga, kapatid na Rodel, yan ang lagi nating sinasabi. Halimbawa, for the sake of argument, merong ganito, merong ganyan. Di ba kaya nga natin iniaaral, kaya nga tayo patuloy na nag-aaralan ng mga magkakapatid para mawala ang kalikuan. Di ba? Ayaw niyong huminto. Halimbawa, sinabi, ba't sabi ka ng ganon? Nagbebenta daw kayo ng ganito, nagbebenta daw kayo ng ganon. Ano ba sinasabi natin? Meron pa pang ganyan, halimbawa, kung may totoong ganyan, itigil ninyo yan. Teka lang. For the sake of argument. Teka lang. For the sake of argument ba to? O talagang reality to? Yun yung tanong. For the sake of argument ba pag-uusapan natin dito? Na totoo bang nangyari o hindi? Para pag-usapan lang, just in case? O talagang reality nangyari? Tingnan nga natin. Di ba ganun, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Yung ayaw tumigil, ayaw sumunod, teka, lumayas kayo. Ayaw kayo magpasako. Ibig sabihin nun. Kaya, kung halimbawa, may makita ka pa dyan na ayaw magpasakop dun, kapatid na Rodel, ibig sabihin, hindi yun pinamumunuan. Opo. Okay. So, ibig sabihin, yung mga pinamumunuan, yung mga nagpapasakop, meron kayong turo na itigil nyo yan, itigil nyo yan, itigil nyo yan. Kaya kung sumunod kayo, dahil pinamumunuan kayo, kaya kayo tumigil. Ang ganda, di ba? Pero, hindi pa rin nasasagot yung pinakaunang tanong ni Kuya Adel. Ano kanyang tanong? Nagbenta ba ng alak o hindi? Yun muna sagutin. Bakit kailangan yung tanong na yun hindi masagot? Andyan po ang iyong kausap mo, kaharap mo sa telebisyon. Ba't hindi mo pa kasi diretsahin? Hindi pa kasi tanungin si Brad Rodel. Brad Rodel, ang dami ng natisod, ang dami ng kumalas, ang dami ng naalog. Dahil dyan sa bentahan ng alak di umano. Ikaw naman ang nandyan sa Brazil.
Nagbenta ba kayo o hindi? Eh di tapos na po ang usapan. Wala na yung for the sake of argument. Wala na yung ganyan. Di ba? Di tapos na usapan. Pero sa nakikita ko lang bakit ganun ang tono ng pananalita? Na kung sakali mang iniaral nyo at itinuro nyo, tumigil na nga at nagpatuloy na kayo sa kasakdalan, okay, good. Kung talagang inihinto, that's good. Kung talagang wala na at may mga sumunod na sa inyong aral, that's good. But still, the question remained the same na nagbenta ba o hindi? Hindi pa rin nasasagot. Diretsahin na kasi, di ba? Get it straight. Bakit hindi natin diretsahin? Para tapos na ang usapan at multo sa isip ng mga nag-exit. Bakit? Ang pinamumunuan, sumusunod, nagpapasako. Ba't naman yung ganito? Ganun na gawa, nagkamali. Ay, gusto mo naman pala, gagaya mo naman kami sa'yo. Di ba? Teka, may usapang nagkamali. Talaga bang merong nagkamali? Di tanungin ulit. Nagkamali ba talaga? Nagkaroon ba talaga ng mali sa sistema? Nagkaroon ba talaga ng hindi tamang paggawa? Nakagawa ba talaga ng hindi tama? Di i-correct. Okay naman kung i-correct But still, the question remain. Nagbenta ba? Okay yun, wala kaming question doon. Kung sakali mang inihinto na nga ang pagbebenta ng alak, okay na yun. Kung sakali man halimbawang itinigil na nga ang pag-ooperate noong disco house ba tawag doon ni Kuya Adel? Kung talagang in-stop na yun, well, good. Para sa kapatiran, good. Wala nang natitisod. But still, the question remain, nag-operate ba ng nightclub? At hindi pa kasi sagutin. Kung sinasagot, tapos na problema ng mga exiter, di ba? Tatahimik na si Adel. Palagay ko, sasabihin ni Adel, okay, thank you, and we're done. We're good. At least, inamin na, di ba? Yun lang yun. Wala nang iba. Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel. At hindi kayong mangangasiwa sa amin. Opo. Di ba? Kaya nga kayo, halimbawa, ayaw ninyo mapangasiwa. Kaya nga kayo naghahanap ng susunod sa inyo at naghahanap kayo ng magpapa-akay naman sa inyo. Well, hindi yata kami naghahanap ng aakay, ng magpapa-akay sa amin. Ang sa amin lang, yes, sabihin natin hindi sumusunod, saan? Hindi sumusunod sa pangangasiwa at administrasyon. Hindi doon sa aral ni Kristo at sa utos ng Diyos. Doon sa administrasyon, maaari doon. Pero doon sa turo at aral ni Kristo, sumusunod pa rin kami doon. Pero yung administrasyon, na mayroong klase ng isang administrasyon na ka-question at kailangang matanong, maaari doon hindi kami nagpapasakop at hindi kami naghahanap ng mga taong susunod sa amin. Ang amin lang po, magsalita, mag-expose, at mayroon naman talagang sumusunod. Sino? Yung na-activate yung critical thinking. Yung mga na-activate ang critical thinking, ano tawag nyo? Tuloy. Okay lang. Kung may mauuto kayo, fine, wala namang problema. Yung mga nauto ninyo, kaparehon yung uto-uto. Ganun lang naman yun, di ba? Yun! Uto-uto, yung mga napaniwala ni Adel. Ang sakit nun. Lisa Shields, uto-uto ka raw? Anyari? Bakit ka uto-uto? Payag ka ba ron, Lisa Shields? Isang matalino na vlogger, isang dekalidad na mataas ang pinag-aralan, uto-uto, ang sakit nun. Ashley, uto-uto ka raw, payag ka nun. It hurts, di ba? Yung isang bautisador na ngayon exiter na rin, na ang kanyang mga kasambahay mahigit 20, na ang babait na kapatid. Uto-uto, talaga lang, si Jerry Conde, kaya niyong tanggapin mga taga-Qatar, uto-uto si Jerry Conde. Kaya niyong tanggapin si Jan Cuencajo, uto-uto, matutuwid na mga kapatid. Yung dami ng mga kapatid na matutuwid na nagsilayasan ngayon sa MCG ay hindi isa hindi dalawa, pamilya at bulto-bulto kung mag-exit. Uto-uto yung mga yon, yung mga kapatid nyo, kasama nyo sa hirap at ginhawa sa mahabang taon, ang tawag nyo ngayon ay mga uto-uto. Well, tanungin nyo kung sino yung mga nag-exit. Tanungin nyo kung sino si Rational Viewpoint. Baka din nyo kakilala kung sino si Rational Viewpoint. Kasama nyo dyan sa Ad Central. Hindi uto-uto yan. Matalinong tao yan. At may matakas siyang katungkulan. Kung sino yan, mga amoy kayo.
yung mga Exeter, ay hindi kami papayag na kami ay tawaging uto-uto. Pero kung yan ang tawag, okay lang. Sanay na kami riyan. Bakit kami sanay na riyan? Kasi tinawag nyo na naman kaming Antikristo, di ba? Tapos tinawag nyo kaming multo. Ano pa? Tinawag nyo kaming janitor fees. Ngayon, tawag nyo naman sa amin ay mga uto-uto. Ano pang klase ng tawag? At gusto nyong itawag sa amin? Well, ang sagot ko riyan ganito. May aaminin ako sa iyo, Elios. Kaya lang wala akong kausap Ang aaminin ko, well, hindi na po ako apektado. To tell you frankly, honestly, with all humility, wala Kumbaga parang ito yung klase ng narinig ko na, well, okay lang. Nung narinig ko na ipinusto ni Kuya Adel, nangiti na lang ako Dati kasi, nung narinig ko yung Antikristo, ay talagang pumalag ako. Loob ko, hindi po pwedeng lumagpas to. Tapos may ginamit pang talata ng Biblia. Hindi. Magkaka-counter talaga ako rito. Dati ganun Dati ganun ako kainit Pero ngayon nung narinig ko yung uto-uto, parang, okay, fine. Ang ganda kakong i-content nito, no? Gandang i-topic nito. Para ano? Para sagutin yung pagiging uto-uto? Para manggalaiti ako sa galit? Or maglalawik ang litid ko rito? Alam niyo po, hindi na ganun. Bakit? Kasi parang tapos na ako sa ganung klase ng pace. Yung dati na, alam niyo yun, simpleng label lang. Parang buong pagkatao mo na yung sinaktan. Di ba ganun tayo, no? Mga tagapakinig. Yung dating pagka ikaw ay inatake, abay, parang buo ng kaluluwa mo, binati ko sa'yo, no? Ngayon, parang pakiramdam ko, neva. Parang hindi na ganun. I don't know. Parang wala nang epekto sa akin yung punch na ganun, ano? Yung, ang mangyayari, mapapailing na lang ako. Yung, hindi na sila welcome sa utak ko at damdamin kung ano man ang sabihin ng mga taong ito. Kasi para sa akin, wala na siya. Yung epekto ng pang-iinsulto, yung panghahamak, ika nga, ano, para sa akin, wala nang epekto Ang tawag yata nila ron, wala si Ilios Kaya hindi ko kasi makakausap Tawag yata nila ron, desensitized na. Yung ganong klase ng kadramahan sa buhay, na kahit ano pa sabihin mo, wala na siyang effect. Ewan ko po sa inyo, mga taong bayan, pagka ba kayo halimbawa tawaging uto-uto, mga Exeter. Kaya kanina, ginugood time ko yung mga binanggit kong pangalan Ano nararamdaman nyo? Mag-comment nga kayo, no? Kung tawagin kayong mga uto-uto, may nararamdaman pa ba kayong tawagin natin nasasaktan yung ego nyo? Pagka ba tinawag kayong uto-uto, meron pa bang punch? Meron pa bang sakit? Meron pa bang epekto? Ewan ko po. Depende siguro sa tao kung paano natin tatanggapin, Partikular, sa akin lang, Para sa akin, siya alam niyo yun, yung nasanay na ako, yung manhid na, dun sa isang bagay na hindi na ako nagugulat. Yung hindi ka na natatakot, yung hindi ka na maiiyak, hindi ka na mapipikon kung ano man yung marinig mo. Ganun yung kahulugan ng pagiging desensitize ka na doon sa nangyari Yung bang parang halimbawa yung dumating ka sa loob ng bahay nyo, pagpasok mo, sigawan. Para sa'yo, wala nang kwenta yun Yung nagsisigawan sa loob ng bahay nyo. Kasi, normal na sa'yo Dumating na dun sa panahon ng point mo, okay lang yan. Yung pagka meron kang kasama, may nag-aaway yata. Teka lang, saglit lang. Okay lang yan. Kaya mo na, normal dito sa amin yan. Normal yan, normal yan. Ayun, ganun yung ibig sabihin ng desensitized Yung hindi ka na apektado, yung manhid ka na, yung sanay ka na sa ganun. Kaya kung sakali man, na itong narinig natin, ang nakita nyo, halimbawa, ganyan nga ang pangyayari, na narinig ninyo at nakita nyo na ganyan na naman ang binanggit sa atin.
pagkatapos tawaging Antikristo at tawaging multo at tawaging janitor fees, ngayon naman ay ututo, parang sa akin, wala nang epekto eh. Hindi na ako affected. Bakit? Eh sabi nga ni Ate Lisa, kay Ate Lisa ko yata nabasa yung post na yun eh. Na parang, teka nga, hanapin ko nga yung post ni Ate Lisa na yun. Ano? Ang ganda nung sinabi niya na yun eh. Lisa Shields, ano? Meron siyang sinabi eh. Ang sabi niya rito, hanapin ko lang to saglit May binanggit siya rito sa post niya eh. Ayun, sabi niya, there's an inexplicable peace when you know that the enemy cannot reach your mind and emotions anymore. Their words lose power. Ayun, parang dito nakarelate ako sa sinabi niya eh. Parang yung sinasabi mo, wala nang epekto. Ano pa gusto mong sabihin? Kami sa susunod na pagkakataon eh, hindi na asong bumalik sa suka at baboy na naglublob sa pusali at sabihin mo kalabaw na nagtampisaw. Para sa akin, wala nang epekto yun. Kahit sabihin mo pang Dracula o Dragon, itong mga nag-exit, walang epekto, walang dating. Bakit? Kasi siguro mayroong kaming nasasa sa amin na naka-move on na kami sa isang klase ng pang-iinis at pang-aasar. At magandang karakter yun ng tao. Yung hindi ka na-apekto kahit apektado, kahit pasabihan ka na kung ano-ano. Ayun, naintindihan ko sa isang banda yung nasabihan ng magdanakaw ng pabo, ano. Pero, darating din pala sa punto na, nung masabihan ako ay bida-bida, parang kahit pala siguro sa susunod kung ano man ang sabihin sa akin, ano, parang sa akin, okay lang. Siguro kaya next chapter na itong aming tambalan ni Los, ano. Kasi kung dati lang, ay, nako, hindi uubra yan. Talagang, teka lang, parang ang kasunod dun, Brooks. Podcast tayo, Brooks. Tanong nyo kay Broccoli. Tanong nyo kay Ate Ansat. Pagka may narinig kami na mga salita against sa amin, ay, naku, talagang sabihin mo kay Brooks. Brooks, start tayo, maaga. Ako ang ako babaga, walang sasawlaw. Tanong nyo kay Brooks kung hindi totoo. Tanong nyo kay Ate Ansat kung hindi totoo yan. Kasi, ramdam ko noon, laging meron kang pang-counter. Yung mga letter J na nag-uumpisa dyan sa Brooks, sa Broccoli TV, ang dami nun eh. Tanong nyo kay Ate Ansat, puro letter J yung mga kaaway namin dyan eh. Meron nga dyan eh, hindi pa nag-uumpisa podcast eh. Talagang niratrat na namin eh. Ang init namin sa ganun. Pero darating din pala yung point na magsasawa ka rin. Darating din yung point na hindi ka na affected. Yung hindi mo na babalikan yung sinasabi sa'yo ng tao para lang patunayan ang sarili mo. At yun ang isa sa magandang karakter. Ang sabi dito ni Ashley, no effect. When you're healed naman, their comments has no power or control over me. Ayun. Kumbaga, wala siyang kapangyarihan, wala na siyang epekto eh. Kaya ito, Ate Ansat, palagay ko magandang karakter to ng tao. Yung halimbawa, sabihan kang Bactal girl. Yung dating nasasaktan ka, ngayon, wala nang epekto sa'yo. Ay, ang sarap sa pakiramdam nun. Parang meron kang isang karakter ng isang tao na wala sa iba. Alam mo, treasure yan. Alam mo, yan ay isang klase ng ginto o diamante na meron ka. Kasi hindi lahat ng tao meron yan eh. Yung ibang mga tao na papaaway tungkol dyan, pero ikaw, kalma lang sa gitna ng bagyo. Ay, ang sarap ng ganun. Yung hindi ka na-triggered. Naku po, meron kang isang katangi ang exclusive. Hindi naman exclusive, bihira na meron ka dahil hindi lahat meron yan. Ang sarap ng ganun. Yung pagka may narinig ka na panibagong bansag sa'yo, ang reaction mo lang ay ganito. Okay. Eto na naman, ikaw na naman, wala kang kadala-dala. Parang sa akin, pagka gano'n na lang ang sinasabi mo, ay, ang sarap nun. Parang ang pakiramdam ko sa'yo, ganap na buo mong pagkatao. Hindi ka na patulero. Kasi baka mamaya, mapagbintangan ka. Yang si Adele. Yung mga mahilig din sa panutya. Yung
ganung entrada pa lang, makikipagkaltalan ka na kaagad. Ay, pagka ganun, parang wala. Parang hindi pa buo ang pagkatao mo para sa akin, Para sa akin, pagka ngayon, mayroong nangutya, mayroong nang inis. Para sa akin, di na ako papatinag. Bakit? Kasi mas mahalaga sa akin yung kapayapaan dahil alam kong chismis lang yan. Kaya, para sa akin, yung multo na yan, para sa akin lang naman, hindi naman po pangkalahatan. Kung tawagin man kaming uto-uto, well, sorry, walang epekto. Bakit? Kasi mas pinipili namin yung kalayaan Mas pinipili namin yung mawalan kami ng torture sa sarili namin para pahirapan pa namin yung sarili namin. Kumbaga, meron ka ng emotional detachment, ika nga, Yes, hindi ka manhid. Kasi naririnig mo yan di ba? Masakit na salita yan Pero mas pinipili mo yung magkaroon ka ng peace o ng kapayapaan kesa patulan mo. Ang laking asset niyan, kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng tao ganyan. Dahil maraming tao, patulero. At yung mga patulero, yun ang madalas napapaaway. Yung mga patulero, yun ang madalas nasasangkot sa gulo. Yung patulero, minsan, yun ang nadidisgrasya. Tingnan nyo sa mga road rage, di ba? Yung mga maiinit ang ulo, ay yun yung madaling napapaaway Yung nagit-git lang ng kaunti bababa na kagad At manduduro pagka patulero ka rin, ano gagawin mo? Ay may baril yung isa, maglalabas ng baril. Paglabas ng baril, ano gagawin? Puputokan yung tao. Pag napatay mo ngayon, ano kinabukasan mo? Mabubuhay ka the rest of your life sa kulungan, sa bilangguan, dahil lang sa simpleng sigalot sa kalsada. Wherein kung ang ginawa mo, nagit-git ka, okay, fine. It's normal. Ganun talaga. Nanggigit-git din naman ako Okay lang yan. Kapiraso lang yan. Move forward. Pagka ganun ang karakter mo, kapatid, ay, ang laking bagay nun. Ma-enjoy mo ang buhay mo ng kasama ang pamilya mo. Kesa sa binaba mo at nagpaputo ka ng baril, todas ang kabuhayan mo, kawawa asawa mo, apektado pati mga anak mo. Hindi ba ang ganda ng ang pinipili kapayapaan kesa pumatol sa ganyang klase ng mga tao? Yan ang maganda pagka ikaw ay nasa next chapter. Ano yun? May mental clarity ka na. Malinaw na isip mo. Yung buhay mo may direksyon na. Hindi ka na nakatali sa validation. Parang ganito. Kumbaga parang kang ibon na ang tagal-tagal mong nakatali. Dati, lumilipad ka lang pagka pinayagan kang lumipad. Ngayon, lumilipad ka na kasi kaya mo nang lumipad nang wala nang nagsasabi sa'yo. Hindi ka na nakatali sa validation. Alam mo na yung dapat mong puntahan. Yung buhay mo may direksyon na. Ikaw na ang kumukontrol. Hindi ka na affected. Kaya kung sabihan ka mang uto-uto, okay lang. Hindi naman liliit ang subo ko, okay lang yan. Pakailang ko sa'yo. Wako pakils. Diba, Sabi yata nila ganun Wako pakils. Ano pakilang ko sa'yo? Basta ang alam ko, ang buhay ko ngayon may direksyon na. Hindi ko na kailangang ipakontrol pa sa'yo. Ganun ang maganda, mga ka-next chapter. Maganda, nag-move forward din tayo. Dati, nagpo-post ka lang. Diba? Dati, gusto mo laging mayroong validation. Yung, dati nagpo-post ka kasi maraming magla-like Ngayon, wala ka ng pake. Kay maraming mag-like, kay maraming manood. Basta ang gusto mo lang, ma-share mo yung gusto mong masabi, masaya ka na doon. Yun ang masarap sa pakiramdam. Kaya nga yung narinig ko kay Brooks noong nakaraan nilang podcast, maganda yun Kahit walang manood. Sa akin din po ganun Sa amin din ni Los ganun Yung kahit walang masyadong maraming mag-likes, basta ako lang personal makita ko lang mag-likes yung isa sa hinahangaan ko, okay na ako. Alam mo, nag-like si ganun. Okay, fine. Nakita niya yung post ko. Nag-like siya. Natutuwa na ako ron. 2, 3, 4, 5.
natutuwa na ako ron. May mag-likes doon sa mga taong nirirespeto ko at mga taong kakilala ko, inilike yung post ko, okay na ako doon, masaya na ako ron. At kahit walang manood dito sa podcast namin, okay lang at makinig, okay lang sa amin. Bakit? Kasi ang buhay namin, alam naming meron ng direksyon. Meron ng patutunguhan, alam namin kung saan na kami lalagay. Hindi na kami nakatali sa validation na kailangan dapat may mag-like para ma-post ako na magpatuloy ng pagpo-podcast. Hindi na ganon. Yung hindi ka na depende sa pagdidesisyon na kailangan may go signal pa ni kuya, ni ate, o ng leader mo sa religion. Kundi ikaw na mismo yung nagbibigay ng go signal sa sarili mo. Ganyan ang maganda pag ang buhay mo hindi na affected ng isang leader ng religion. Ganyan ba buhay mo ngayon? Well, congratulations kapatid. Di ka pa. Kung ganyan na klase ng buhay mo. Hindi mo na kailangang ipatali doon sa leader ng iyong religion. Meron ka ng resilience, ika nga, ano. Yung tipong kahit sino pa nang iinsulto, okay lang, nakatayo ka pa rin. Ayun, ayoko namang mag-pinpoint ng eksakto at diretsang mga pangungusap sa iba. Ganun lang siguro maganda. Halimbawa, sinabihan kayo nung isang nagla-live ng ganun. Sinabihan ka ng ganun. Okay lang yun. Ngitian mo na lang. Chill-chill lang. Sabi nga ni Jerry James Conde, kahit anong sabihin nila, welcome, no problem, chill-chill lang. Okay lang yun. Bira, sinabihan ka lang ng ganon, apektado ka na kaagad. Yes, I understand. Tao ka kasi merong ego na masasaling. Pero, okay lang yun. Bakit? Kasi nagpapakita lang kung anong klaseng tao siya at ipinakikita mo naman kung gaano ka karespetadong tao dahil hindi ka patulero. Di ba mas maganda yon? Alam nyo, mas maganda yung minsan tahimik lang. Parang ganito, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Meron akong nabasang kwento Alam nyo na ba itong kwento na to? Makinig nga kayo kung gusto nyo makinig. Rational viewpoint, huwag kang malikot. Ito yung kwento tungkol doon sa donkey. Donkey, ewan ko kung nabasa nyo na ito, Donkey at saka kwento ng tigre. Ano ba yung donkey sa Tagalog? Donkey. Ano ba yung donkey? Ano? Ilyas? Asno. Oo, naririnig kita, Ilyas Kaya lang di pumapasok yung audio mo Sorry Oo. Kumbaga, I just would like to ask now sa mga nasa FB kung, kasi I tweet some later sa mga ibang mga papads dito. So I'm just checking if kung yung mga nasa FB naririnig si Ilyas ngayon. Can you comment po kung may naririnig po ba kayo ngayon kay Ilyas na sa FB? Yun lang po. Thank you. Sige, antay tayo. Yung asno. Asno daw, yung asno, di may kwentong ganito. Yun daw, asno, sabi doon sa tigre, ang kulay ng damo ay kulay asul. Ang sagot naman ng tigre, ang kulay ng damo berde. Di nagtalo yung dalawa, Sabi nung asno, asul. Ang sabi naman ng tigre, berde raw ang kulay ng damo. Nung nagtatalo sila, ang ginawa nitong si asno, ang ginawa nitong si tigre, nagpunta sila doon sa leon. Para, itong kanilang argumento, bigyan ng desisyon nitong leon. Eto ngayon, palapit pa lang itong asno, nagsisigaw na yung asno. Ang sabi nung asno, mahal na leon. Ang sinasabi nitong si tigre, kulay berde raw itong damo. Kulay asul ang damo Ganon. Di, yun yung kanyang pinipilit. Sumagot yung leon sa tanong ng asno. Ano po ba ang kulay ng damo? Sumagot na napilitan yung leon.
Ang sabi niya, asul. Naglulundag sa tuwa itong si Asno. Tama ako, mali ang tigre. Parusahan mo to, mahal na leon. Dahil mali yung kanyang ititinitindig na punto. At sabi ng leon, kwento lang naman ito, huwag yun ang patulan. Eh di, sabi naman ng leon, dahil dyan sa ginawa mo, tigre, parusahan kita ng 5 taong katahimikan. Ganon. Eh di, naglulundag sa tuwa at umalis na itong asno. Ngayon, eto naman tigre, lumapit dito kay leon at nagtanong sa leon, Haring leon, diba naman, ang kulay naman talaga ng damo ay kulay berde. Bakit mo ko paparusahan? Sumagot naman itong leon. Sabi niya, alam mo tigre, kulay berde naman talaga ang damo. Alam mo kung bakit kita paparusahan? Paparusahan kita, hindi dahil mali ang argumento mo. Alam mo kung ba't kita paparusahan? Dahil sa ginawa mo. Bakit kailangan mo pang dalin ang usapan na yan sa harapan ko? Pambihira ka naman. Ikaw ay isang tigre. Ikaw ay may dakilang kalakasan. Meron kang dakilang kapangyarihan. Respeto ka sa mga hayop sa jungle. Nakipagtalo ka sa asno. Dahil dyan, kaya kita pinaparusahan. Dahil yung level mo, ibinaba mong masyado sa asno. Ano ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin ng moral story, hindi mo kailangan makipagtalo kung ang pinakikipagtalo mo asno. Ibilang mo na lang siyang asno dahil mas maganda ang kalidad mo bilang isang tigre kaysa bumaba sa level ng isang asno. Kaya kahit ano pa ang sabihin sa'yo, huwag kang magpa-apekto. Bakit? Alam mo kung sino ka. Kilala mo ang kalibre mo. Bakit kailangan mong pumatol sa asno? Kaya kahit pa anong pang babalik sa'yo ng mga tao, kahit pa anong sabihin ang kapintasan ng ibintang sa'yo, it doesn't matter. Bakit? Alam mo sa sarili mo ang kalibre mo kumpara sa kalibre ng nagbabato ng putik sa'yo. Sana maintindihan nyo yung moral lesson ng story. Dapat ganun din. Nakakalungkot ang isang leader ng religion, bumababa ka sa level ng isang asno. Bakit ganun? Bakit nagdating patulan yung ganun? Ang sagwa nun, hindi tama yon. Ano ibig kong sabihin? Mas maganda na po na tayo mayroong buhay na may iisang direksyon. Buhay na hindi ka apektado ng mga kung ano-anong komento na sinasabi sa'yo. Yung pang-gaslight nila, may resistance ka na. Hindi ka naniniwala sa kanilang narrative na ikaw ang may problema. Ang paniniwala mo ngayon, sila ang may problema at hindi ikaw. Yun ang magandang prinsipyo ng Exeter. Kaya, papatulan niyo pa ba si King? Abay, kung ako sa inyo, di ko napapatulan yan. Bakit? Pag pinatulan mo lang yan, bumababa ka lang sa level ng asno. Neva. Sayang ang oras ko sa'yo para patulang kita. Wako pakels. Diba? Kumbaga, wala namang sense ang sinasabi mo Para patulang kita. Neva. Diba ganon? Parang ganito lang yan Yung noise cancellation, naisip ko itong aking mikropono Yung aking kasing mikropono, may noise cancellation feature yun Pagka ang mikropono may noise cancellation, hindi na yun apekto ng ingay ng paligid Kumbaga, halimbawa, yung headphone mo, yung headset mo, mayroong feature na gano'n, hindi na apektado ng mga naririnig mo sa background. So, ganun din naman. So, hindi ka na masyadong napapa-apekto sa mga naririnig mong walang kakwenta-kwenta. Ewan ko sa inyo, bakit pinapatulan nyo pa yung mga binabato sa inyo? Siguro, maaari, nandun pa kayo sa stage na yun, Pero palagay ko sa akin po, sa nakita namin, kaya nga next chapter na kami, okay lang. Kahit ano pang
puntos ang ipuntos nyo sa amin, okay lang. Okay lang yun. Sabihan ka ng ganito ka, mabaho kilikilim, okay lang yun. Hindi naman kasi yung totoo. Bakit ka magpapa-apekto? No need. O, ay, nasa sa inyo yun, di ba? O, sige, Elios, naririnig kita. Pero, di ko lang alam kung maririnig ka, ha? Oo nga eh. Oo nga. Share ko lang, no? Sabi nga nila, no? Madali kang mag-react, ano, sa bagay-bagay. Ibig sabihin, that's a time na ang taong ito ay very emotional. At pa-comment ko sa FB kung medyo malakas na po yung boses ni Elios. Naniniwala ka ba, Logics, na siyempre ang salita, no? It is a sound, ano? It is a vibration. Naniniwala ka ba na ang salita na nagpo-produce ng sound could be a spell? Spell, ano? S-P-E-L-L. Sige, boss, tuloy mo lang, ha? Nagmo-monitor kasi ako kung naririnig kita. Sige lang, boss, tuloy mo lang. So, kasi, no? Ganito, no? Kung ang tao, no? Madali siyang maapektuhan, no? Ng sinasabi ng iba, ibig sabihin, yung taong ito na madaling maapektuhan ng salita ng iba ay nasa ilalim ng kapangyarihan o control ng tao na nagsasalita sa kanya. So let's say, for example, may sinabi si Juan kay Miguel. Sabi ni Juan, alam mo Miguel, sa tingin ko, masamang tao ka eh. At itong si Miguel ay nag-react agad. Galit na galit. At ang sinabi ni Juan sinabi ko lang namang masamang tao ka. Masamang tao ka ba talaga? At bakit ganyan na reaksyon mo? At itong si Miguel ay lalong nagwala na nagwala. Ang ibig sabihin, emotionally, ang taong si Miguel ay mahina. Ibig sabihin, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Juan. Bakit? Kasi bawat salita ni Juan ay naaapektuhan siya. It means that Juan is actually in control of Miguel. So Miguel is under the spell of Juan because words are spell. It has powers, no? Kapag nagsasalita ka, kapag may sinabi ka maganda, may nai-inspire. Kapag may sinabi kang hindi maganda, may nagagalit. Ibig sabihin ang salita ay may kapangyarihan. Kaya nga kapag ang tao ay nagsalita sa kapwa niya at ang kapwa niya ay madaling maapektuhan, ibig sabihin ang taong ito emotionally, lalo na kung pag-uusapan natin ay galit, madali siyang mag-react sa galit, o sa salitang hindi maganda laban sa kanya, ibig sabihin ang taong ito ay mahina at napasasakop sa kapangyarihan ng nagsasalita sa kanya. Ayun. Sana po malinaw. Yun. Sige nga, hinggan nga natin ng feedback. Narinig naman daw nila. Pasensya na lang hindi ako tutok sa'yo. Tinignan ko kasi yung sa audio mo. Sa akin naman okay eh. At sana tuloy-tuloy. Pasensya na ha, Elios ha. Logics, no? Kaya nga sa ating mga nakikinig, no? Kailangan maging mindful tayo. No? Kailangan bantayan natin, no? Hindi lang natin bantayan yung sinasabi ng iba, bantayan din natin yung ating mga pag-iisip. Paano ba tayo nag-react sa mga bagay-bagay? Oo, lahat tayo biktima, no? Noon, no, na konting salita, galit ka agad. Konting salita, retaliate ka agad. Konting sakit ng damdamin, tindig ka agad at bato agad ng masasamang salita laban sa kabila. Dito napapakita, no, na ang isang tao ay umiiral pa yung kanyang kamangmangan, sapagkat ang taong marunong, kapag may naririnig siya, no, na laban sa kanya, mas pinipili niyang tumahimik dahil napakahalaga sa kanya ng inner peace. At kapag ang taong napagsalitaan ay umuho din at nagsalita, parang baga, na ibinato sa kanya nung ni Juan, ginawa ni Miguel, nung napaso siya, hinawakan niya yung baga, binato niya uli kay Juan. Pero ay siya ang hindi niya napansin. Nung binato sa kanya yung baga, napaso siya. Ang ginawa niya, tiniis niya yung pasok, binato niya sa kabila. At ganoon din ang ginawa ng isang mangmang na si Juan, napasok, kinuha, binato uli sa kanya, so nagbatuhan sila ng baga. Doon na natutupad yung sinasabi, no? Na kapag ang mangma, ang pantas, pumatol sa mangmang, yung pantas naging mangmang na rin siya. Kasi nagbabatuhan na lang sila. Hindi mo na ngayon ma-discern o makita sa kanila, sino ba talaga rito yung pantas? Kasi pareho na silang mangmang. Nagbabatuhan na lang sila ng masasakit na salita. Well, ganun talaga, siguro, no, dahil nga tao at nagre-react, pero kailangan natin, mapag-aralan kung paano maging mindful. Papahalagahan natin yung ating kapayapaan sa ating mga sarili. Huwag natin isipin lang yung sinasabi ng kabila kung nasasaktan ka. Mas maganda isipin mo kung ano yung iniisip mo that time.
Be an observer of yourself. Be aware of your thoughts. Kung may sinabi siyang hindi maganda, i-acknowledge mo sa sarili mo. Masakit yung sinabi niya. Oo, nasaktan ako. May galit akong nararamdaman. Pero tanungin mo rin yung sarili mo. Gagamitin ko pa yung galit ko? Laban ko sa kanya? Ang gagawin ko, sasabihin ko sa galit ko, akong bahala sa iyo. Hindi kita gagamitin laban sa kanya. Hindi i-embrace kita galit kong nararamdaman hanggang sa mawala ka dahil i-overwhelm kita ng pag-ibig na dala ko. At itong pag-ibig na dala ko, itutungo ko doon sa nagbato sa akin sa paanong paraan sa hindi pagkibo. So, sa hindi mo pagkibo, no? Yung silence mo, which is wisdom, makikita ng kabila, kusa siyang titigil, kusa siyang hihinto. Dahil bato siya ng bato sa'yo, hindi ka nagsasalta at hindi ka kumikibo. Anong ipinapakita nun? Isa kang taong pantas at siya isang taong mangmang. Ngayon, kung ikaw taong pantas, sumagot at nasaktan, at sumagot muli siya at sumagot kang muli, wala nang pantas sa dalawang taong nag-uusap. Pareho na silang mangmang. Yun lang naman, Logics. Thank you. Oo, ganda nga ng punto na yun, na sinasabi ni parang Elias, Kasi nga naman, pagka halimbawa, nakipagtaltalang ka pa dun sa tao, ano pa magiging diferensya mo o kaibahan para sa level ng pagiging pantas at sa pagiging mangmang? Nandun na nga siya sa level ng mangmang nakipagsagutan ka pa rin. Huwag mong ibaba ang level mo sa ganyang klase, sa klase ng level niya. Dahil pagka sinagot mo siya at pinatunaw mo siya, lalabas magiging mangmang ka na rin. Nasaan pa yung pagiging pantas? Di dalawa na kayong mangmang and it's not good for you. Mas maganda yung hindi ka na lang minsan kumikibo na ipakikita mo pa na mas edukado kang tao kesa sa kanya. Kaya kung halimbawa, ang tawag sa'yo, mukha kang multo. Ang tawag sa'yo halimbawa, ikaw uto-uto. Well, simple lang ang sagot doon. Kung ang tawag sa'yo Antikristo, ang tawag sa'yo ay babaeng baboy, yung asong naglublob sa, bumalik sa sukat, baboy na naglublob sa pusali, simple lang ang sagot. Ano sagot? Well, it's okay. Pero bobo ka pa rin. Ganun lang, di ba? Tapos na usapan. Huwag ka nang sumausaw. Tama na yan. Kaya nga ang sabi nung pinatugtog natin kanina, tama na yan. Tigilan lang. O diba? Tama na yan. Hindi ako Antikristo, uy. O diba? Kung gusto mong medyo may pang-asar ng konti, well, tinatawag mo akong Antikristo, well, that's fine. Isang bagay lang naman ang totoo, sa demonyo ka pa rin. Ayun. Then, tapos na usapan, di ba? Kung gusto mo lang namang medyo may kurot ng konti sa dulo, uto-uto ba kami kamo? Kung uto-uto kami, bakit kami unang umalis? Sige nga. O, mag-isip ka nga. Kung talagang uto-uto kami, bakit nandiyan ka pa rin? Di ba? Kasi kung uto-uto kami, dapat wala na kami dyan. Di ba gano'n, Kumbaga, simpleng bagay, pero may sundot. Gano'n. Exactly, Logics, Kapag sinabi niya sa'yo, Logics, uto-uto ka at nag-react ka. Lalo mong pinatunayan, Logics, na uto-uto ka nga. Kasi nag-react ka Oo. Diba? Oo. Yung mga ganong klase, ng pananalita, yes, tao tayo. Sabi ko nga po sa inyo sa earlier part ng amin ditong conversation, na tao tayo, pero hindi ka na-affected. Hindi ka na-infected ng ganong klase ng genes. Dati kang asartalo, ngayon, label-proof ka na. Kahit ano pa sabihin nyo, Antikristo, tikbalang, uto-uto, sorry, hindi po kami bababa sa ganyang klase ng level ng isang ministro. Yun. Exactly. Oo. Logics, napakaganda. Kasi, doon lang napapatunay, Ikaw, bantayan mo lang yung sarili mo, Logics, Alam ko, kumbaga, from sabi mo nga, from being an asartalo, now you have matured into kasi for example, a mindful, I don't want to say example, You are exactly an example of a mindful person. Bakit? Kasi, kung ano man yung sinasabi ng mga ngaral ngayon, sabi mo nga kanina, hindi ka na naapektuhan. Wala nang effect sa'yo. O kahit hindi yung mga ngaral, kahit ibang tao na lang, DK ang magsalita sa'yo ng hindi maganda sa'yo, the fact na hindi ka naapektuhan, yun ang maganda. Ibig sabihin, mature enough ka, Ibig sabihin, mindful enough ka. Ibig sabihin, aware ka,
sa mga bagay-bagay na naririnig mo at nararamdaman mo, ina-acknowledge mo yung feelings mo, ina-acknowledge mo yung emotions mo, pero hindi mo hinahayaan na yung emotions mo ang mag-drive sa'yo, kundi yung disciplined mind mo, yung iyong trained mind ang go sa'yo. Yes, oo, may nagsabi sa akin na ututo ako, pero anong gagawin ko? Alam ko, galit ako. Anong gagawin ko sa galit ko? Sabi nga ng isang magaling na guro, no? Hindi ka mapaparusahan o hindi ka mahahatulan dahil may galit ka. Mahahatulan ka o mapaparusahan ka dahil sa galit mo. Malaki ang pagkakaiba. Hindi ka mapaparusahan o mahahatulan dahil may galit kang nararamdaman. Mahahatulan ka o mapaparusahan ka dahil o sa pamamagitan ng galit mo. Anong ibig sabihin nun? Hinayaan mo na yung emosyon mo ang mag-control sa'yo, imbis na yung isip mo ang mangibabaw at mag-control sa emosyon mo. So yun ang katunayan o katibayan ng isang taong mindful o isang taong mature, no? Hindi niya hinahayaan na yung emosyon niya ang mag-drive sa kanya, kundi yung kanyang trained na pag-iisip ang nagmamaneho sa kanya. Nakaramdam siya ng galit? Oo, in-embrace niya. May galit ako, pero hanggang dito lang dahil pangingibabawan ko ng pag-ibig ko. Masaya ako? Oo, thank you. Pero hindi ako agad-agad mag-decide. Kasi baka mamaya sa sobrang saya ko, maging mangbang ako sa mga desisyon ko. Pinupuri ako ng iba. Walang epekto sa akin. Bakit? Alam ko kung sino ako at alam ko ang sarili. Minumura ako ng iba at pinagsasalitaan. Okay lang. Alam ko kasi kung sino ako at alam ko kung saan ako tatayo. Ganon ang isang isip ng isang taong mature o isang taong mindful o isang taong aware. Kaya kapag sinasabi natin sa Biblia no, na mga naliwanagan at sa iba naman no, in other terms, no, in Buddhism they call this awakening or enlightened. No? Hindi naman ito supernatural. Hindi naman ito para bang may bababang angkel na, uy, alam mo ba si DK o si Logix, enlightened yan. Hindi ibig sabihin na para siyang lumulutang sa hangin, nakakaiba na siya. Hindi. Pangkaraniwang tao pa rin si Logix. Walang pinagkaiba kay Logix. Ang naging iba lang, si Logix ay very mindful. Kontrolado niya ang kanyang emosyon dahil kontrolado niya ang kanyang pag-iisip. Kontrolado siya ng kanyang function mabuti. Yung DK, thank you. Oo. Ang ganda nun, ano? Ang ganda ng mga punto na to, no? Brad Ilios, ano? Sana yung mga ganitong klase ng usapan, ito yung manaig sa airwave, no? Kasi nakakasuya na yung batuhan, si Badong ganito, si Adel ganito, si Broccoli ganito, si Ansat ganito. Walang napapakinabangan ng tao. Dahil personal ng tao ang pinag-uusapan natin, wala tayong mapoprobetyo, wala tayong mapapakinabang. Alam niyo po yung taong may peace, yung taong payapa, yung taong mayroon ng kapanatagan, yung taong hindi na madaling mapikon. Yung tao na yon na hindi ka na apektado ng ingay ng nasa paligid mo. Yung bang hindi ka na kailangan pang sumagot sa mga ibinabato at ipinupukol sa'yo, ang ibig sabihin nun, you are matured enough. Na ang tingin mo na lang sa mga taong nang babas sa'yo, ang tingin mo na lang sa mga taong nag-a-ad hominem sa'yo, ang tingin mo na lang sa kanila, mga kutong lupa na hindi worth ng panahon mo. Kaya kung ganyan na ang level ng pagkatao mo, congratulations sa'yo, di tapak. Bakit? Kasi naka-move on ka na, nakapasok ka na sa next chapter.